morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Huwebes po ng umaga dito sa ating lugar, sa Ilocos Norte, sa Lawag City, dito sa among barangay. Ang oras po natin ay alas 5:31 po ng umaga. Magandang Huwebes po sa ating lahat. God bless you po and peace be with you. Ang panahon po dito sa ating pong lugar, dito po kung saan tayo ngayon ay mahangin, maulan, at ito na yata yung bugso ng ating pong hinihintay o ang ating pong inabangan na bagyong si Ulysses. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang ginagamit ko ngayon ay data po. Kasi nga po wala po akong internet ngayon sa ating pong kable, sa cable. Hindi ko po alam, siguro sadyang wala kasi ganito panahon at marami sigurong mga kable na naisturbo ng mga kahoy na nahangin. Anyway, magandang umaga sa ating lahat at salamat pa rin sa Panginoon. Dahil kahit papaano, pwede pa rin po natin ipagpatuloy ang ating pong pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos kahit nasa data ng ating pong mobile o ng ating pong smartphone. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbigay niya sa atin muli ng pagkakataon para mag-usap-usap ng masinsinan. Ayun po, usap-usap, pag-usapan natin ang salita ng Diyos na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan at kaliwanagan at ganoon din sa pagbigay sa atin ng gabay sa landas ng buhay habang tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Kaya po maraming salamat sa Panginoon for giving us life and for giving us good health. Maraming salamat, nakakarinig pa tayo at nakakakita. At sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito at sa abroad, God bless you po. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, at anumang oras na kayo ay abutin ng ating programa. Peace be with you and may the blessings of God be upon you, especially for giving us joy inside. Napakaganda po nun. Magandang umaga sa ating lahat. Itong muli ang inyong likod, si Brother Rafi, si Kagawad Peng, na lumalapit sa inyo at ating pag-usapan ang salita ng Diyos habang nagkakape. Tara po, kape po tayo. Gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, wala pa akong internet ngayon. Pero ito pong mobile data ang ating pong ginagamit. Hindi ko po alam ang dahilan. Kanina pa po ako dito, search sa Facebook ko, hindi ko mapasok dito sa aking desktop. Kasi dito pa ako kumakalap ng mga impormasyon patungkol po sa nangyayari sa ating pong probinsya at saka sa mga magbe-birthday. Hindi ko po magagamit ang mobile phone ko ngayon na i-check yung mga birthday celebrants at saka yung ating pong kalagayan ngayon na sitwasyon sa COVID-19 dito sa Ilocos Norte, kasi nga po ginagamit natin ngayon sa pagla-live. Kaya ingat-ingat na lang po tayo palagi at magtsaga-tsaga na lang po tayo. Baka sakaling maayos din maya-maya. Tayo po ay makinig muna sa awiting ito bago tayo manalangin. Magandang umaga sa ating lahat. Lumalapit ako at magpupuri sa iyo. Awitin po ng ating pong kababayan na nandyan po sa Sunderland, lumalapit England, Edgar Alonso. Magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama
sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Comment lang po kayo, babasahin po natin mamaya. Awitin ang pag-ibig Stay tuned hanggang matapos po ito. Sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Ayan po ang awitin na galing po kay Chairman Edgar Alonso dyan po sa Sunderland, England. Maraming salamat, Sir Edgar. Ayan po. Naalala ko tuloy habang kumakain ako ng tinapay, habang sinasawsaw sa kape. Meron daw magkaibigang Amerikano at saka Pilipino. Opo. Tapos nung magkakape sila ng maga, nakita po ng Amerikano yung Pilipino na sinasawsaw yung pandesal doon sa kape bago kainin. Ang sabi daw po ng Amerikano, "Wow, Filipinos are so very clean. They wash their bread before they eat." Ayun, tuwan-tuwa yung Amerikano. Pero maya pagkatapos kumain ng pandesal tong si Pilipino, biglang ininom yung kape. sabi ng Amerikano, "Disgusting. Filipinos are so very dirty." They drink the dirty coffee. Parang ganun. Anyway, it's a joke. Sana mapangiti kayo kahit corny. Anyway, good morning sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Muli, ingat po tayo mga kakape.
dahil po sa bagyong Ulysses na to, malakas daw ang tama dito sa paglalandfall niya. Malakas daw. Good morning, Tito Rafi. Baka blackout na dito sa NCR since 12 midnight. See? Napakataas ng water level sa Marikina River, 19.9 meters. Please pray for us, lalo na yung mga nasa tabing ilog. Po. Dito po wala pang internet sa akin dito sa linya ko sa desktop. Ang ginagamit natin ngayon mobile data. Kaya ingat-ingat po kayo. Kaya ang ginawa ko, baka mawalan ng kuryente. Prinit ko na yung ating pag-uusapan ngayon. Ready na, baka sakaling mawawala ang kuryente. Dahil dito po mahangin, tapos pabugso-bugso. May pabugso-bugsong pag-ulan. Kaya ingat po kayo. Ingat tayo lahat mga kape. Ano sinasabi ko sa inyo, mag-comment lang po kayo. And if you have any information about our situation in our province about COVID-19, hindi ko po ma-access kasi hindi ko pwede gamitin ang aking cellphone na makita dahil mobile, ginagamit natin to online ngayon, live, kaya hindi ko pwedeng gamitin dahil wala akong internet sa aking linya, siguro dahil sa masamang panahon. Anyway, ingat-ingat na lang po tayo mga kakape at tayo manalangin. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, kami po ay lumalapit sa inyo at pinupuri ang iyong pangalan. Maraming salamat po Panginoon, at kayo po ang nagbigay sa amin ng lakas, nagbigay sa amin ng kalusugan. Maraming salamat po na kahit ganitong panahon magkasama kami ngayon para pagbulay-bulayan ang salita, in which po ang aming kailangan. Maraming salamat po. Please bless every one of us, lahat po naman nakikinig ngayon at saka mga nanonood ngayon. We pray for their protection, Lord. Gaya po na nabanggit ng aking pumangkin dyan po sa Pasig. We pray, Lord, for the protection that you will give even to those who are near to the river. Maraming salamat, Panginoon, at wag mo pong pahintulutan, Panginoon. Kami po nagmamahawa na marami pong maperwisyo o maraming masira dahil dito sa bagyong ito. Kayo po ay ang may takdan ng lahat. Kayo po na pwedeng gumawa ng milagro anytime. Kaya kami po lumalapit sa inyo na may pananampalataya. With all our heart, Lord, we know that you are listening right now. Dahil nga po sinabi nyo, your ears are open unto the righteous. Now po, kaming mga anak mo dumudulog sa inyo na may pagpapakumbaba. Please protect us, Lord, every one of us, not only from this typhoon, but from this virus, this pandemic, Lord. Maraming salamat po. At ngayon po, kami po ay nagsusumamo sa inyo na kami po inyong patawarin, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Nilalapit po namin sa inyo ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin at nandito nakasama natin. We pray for the protection and for the good health and for giving us, Lord, that strength na kung kinakailangan, Panginoon. We pray that you may please help us at tulungan mo, Panginoon, sa mga dapat namin gawin. As public servants, we pray for the protection of the LGUs at ganoon din po, Panginoon, ang mga frontliners, especially mga armies, mga policemen. We pray, Lord, for the healing sa mga may sakit po ngayong oras na ito at sa lahat po ng aming pinapinalangin. Kagaya po, Panginoon, ni Roger Tomas, Trinidad Cabicon, ni Mesio Alipi Jr., kay Rafael Aragasa, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Uncle Sammy, kay Uncle Jimmy Alonso, kay Uncle Flor, kay Auntie Irene Alonso, kay Manong LD Alonso, kay Manong Ilyong Asuncion, Evangeline Bendia, Janelle Sharp, kay Engineer Rolly,
We pray, Lord, for Chiki Alonso. Ganoon din po, Panginoon, kay Ma'am Geraldine Manuel, kay Sir Manuel. Ganoon din po, Panginoon, sa kalagayan po ni Natalie Cheng. Kami po ay lumalapit sa inyo na ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ang kagalingan, lunas po sa kanilang karamdaman. Maraming salamat po. At ngayon po, nilapit po namin sa inyo si Christine na nag-train po bilang isang pulis doon po sa Pangasinan. We pray for her protection also at saka sa strength na kailangan niya, Panginoon, para po sa kanyang pong training matapos po at makauwi rin po siya at makasama ang kanyang mga magulang na may daladalang tagumpay, Panginoon. We thank you very much, Lord. Please protect them and all her companions, Panginoon, sa pag-train or sa training. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, inilapit po namin sa inyo ang bawat isa sa mga hinaing nila, sa mga gusto nilang hingin sa inyo na dahil merong karamdaman o sakit ang kanilang mga mahal sa buhay. Maaari ang kanilang asawa, maaari ang kanilang mga anak, maaari ang kanilang kamag-anak, ang kanilang mga lolo at lola, sa kanilang pangalakasan at kagalingan. At nilalapit po namin sa inyo si Manang Irene Alaborte sa kanilang kalagayan ngayon, Panginoon. At the dialysis, we pray, Lord, for her healing, for her strength. Maraming salamat po, Panginoon. We come to you with humility, Panginoon, because we need your grace. Because of your grace, kaya kami po ay buhay pa rin hanggang ngayon. And you have something for us to do while we are still alive. Kaya, Panginoon, we pray for wisdom and for patience that you will give to the teachers, to the Department of Education sa kanilang pong pagtuturo, paghahanda ng mga modules, sa paghahanda ng mga lessons, wisdom and for their patience, Lord. Please bless them and even their families, all our families, Lord. Maraming salamat po sa mga naka-lockdown, sa mga naka-quarantine, sa mga naka-isolate dahil po, Panginoon, sa infeksyon ng virus na ito, COVID-19. We pray for encouragement and for the strength. At saka sa mga nawalan po ng mahal sa buhay dahil dito, hindi lang po dito sa COVID-19, ganun na rin sa mga nagdadalamhati ngayon dahil sa mga mahal na sa buhay, na lumisan. We pray for comfort, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na makalapit sa inyo. At sa lahat po na mga nanonood ngayon, manonood pa, nakinig ngayon at manonood pa o makinig pa, we pray for their protection, Lord, na ang aming pong pinag-uusapan o pinag-aralan na salita mo ay maging lakas po sa amin para humarap po sa mga pagsubok sa buhay, humarap po sa aming responsibilidad, at humarap po, Panginoon, sa anumang dagok ng panahon na ibibigay o mangyayari o dadaan sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na to. We pray for your protection dito po. Protection mo sa amin laban dito po sa bagyong itong si Ulysses. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for everything. Kaya ngayon po, Panginoon, nilapit po namin sa inyo mga frontliners, mga doctors, ganoon din po, Panginoon, nurses, laboratories, medical staff, for the protection, Panginoon, and for the healing of everyone. Maraming salamat po. Bless each every one of us, Lord. Ang mga birthday celebrants ngayon, Lord, please, Lord, give them, bless them with good health and more birthdays to come, that they may use this new chapter of their lives serving you and knowing you more. Maraming salamat po. Please comfort even, Lord, sa mga may problema ngayon, sa mga may hinaharap na suliranin sa buhay, na kung saan nahihirapan po sila. Though we know that you will not give us any problems or trials that we cannot bear. Kaya kami po ay lumalapit sa inyo, that teach us to always be thankful and to rejoice, because alam po namin na lahat po ng ito ay dadaan din at lilipas din. Maraming salamat po, and please teach us that we may respond or react the right way sa mga situations that we cannot change, Panginoon. Maraming salamat po sa mga napasok po ng problema at sa mga problema na dumating sa kanila. Please, Lord, give them the key that they can pass through these trials
these problems of life. Pato naman po, Panginoon, huwag mo po sila hayaang masiraan ng bait o ano paman sa kaiisip sa mga ito. Pagkos tulungan mo po sila at i-remind mo sila na nandiyan ka palagi. You are bigger than any problem in this world, Panginoon. Maraming salamat po. Help us today as we talk about parenting. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at nandito pa rin tayo. Okay pa ang ating internet sa ating pong mobile data. At alam natin wala pong internet sa ating pong linya ngayon. Kaya hindi ko po kayo ma-update patungkol po sa nangyayari sa ating probinsya. You can just log in or you can just check the page of our province of Ilocos Norte para sa mga nangyayari dito po sa ating pong probinsya. Maraming salamat po. At sa pakibatin na rin yung mga birthday ngayon, nakilala nyo na sa ganon we can play birthday song for them later on. Okay, tara. Punta po tayo sa ating topic. Parenting po tayo ngayon. Pagiging magulang. Sa mga magulang dyan na matanda na, siyempre malalaki na yung anak nyo, ano pa nga ba ang may tuturo sa atin? Pero meron pa rin kayong mga apo, o di ba? Pero minsan ang mahirap sa mga apo, hindi natin sila magalaw. Kasi nga baka magagalit yung mga anak natin, o di ba? May ganung mga situation. Anyway, let us go, let us learn, let us study kung anong sinasabi ng Biblia patungkol po sa pagiging isang magulang. Kapon po, pinag-usapan natin yung marriage. Opo, noong isang araw, pinag-usapan natin yung buhay mag-asawa. Tapos yung dapat kaugalian ng mag-asawa at ang pundasyon ng isang pamilya. Yan po ang mga pinag-usapan natin sa nakaraang mga araw. Na dapat ang ating buhay ay self-centered tuloy. Self-centered, yun ang dapat hindi mangyari. Dapat magkaroon po tayo ng Christ-centered yung tinatawag na nasa sa atin, dapat nangunguna o sentro ng ating buhay ang ating Panginoong Hesukristo. So our family should be a Christ-centered family. In order for us to have that possible, kailangan bawat sa ating individual, we need to be a Christ-centered person or individual. Ayun po, nang sa ganon, maganda po yung ating pong pakikitungo sa ating pong pamilya, sa ating asawa. At kahapon pinag-usapan natin ng pag-aasawa. At nalaman natin, lalo sa mga wala pang asawa ngayon, na hindi po dapat madaliin ang pag-aasawa. Ngayon po, bilang mga mag-asawa o papasok sa pag-aasawa, kailangan din natin isipin yung papasukin natin. Hindi lang po yung puro sarap ang ating pong dapat isipin pagdating sa pag-aasawa. That is a privilege. Ang tawag nating intimate relationship, yan po ay isang privilege, yan po ay parte ng yan po ang blessing ng mag-asawa, mga kakape. Kaya ngayon, pag-usapan na ito, mas sensitibo na naman to pagdating sa parenting. Nandyan nagbabantay mga taga-DSWD. Ayan, baka mamaya huhuliin tayo dito. Anyway, let's go. Pag-usapan natin ano ang sinasabi ng Biblia. Okay, punta na po tayo sa main text na naipost ko na kagabi, Proverbs 22:6. Ayan po, Proverbs 22:6. Makita natin dito kung ano yung pagkukulang natin. Ano yung naging pag-uulan natin? Bakit yung ating mga anak ay naging ganoon na lang sila katigas ang ulo? Kung bakit ganoon na lang kanilang mga kaugalian na hindi naman tayo nag-uulang sa nila, yun ang sinasabi natin eh. Minsan kasi sinasabi natin bilang mga magulang just to provide for their needs and to help them to go to college and graduate ay parang yun na yung responsibilidad natin. No, we have bigger responsibility. Maybe na-miss na natin o maybe pwede pa natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nakita ko ito sa likod ng ID ng isang public school dito sa amin. Nandun nakalagay doon yung versikulo na to. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let us remember these proverbs give us hope.
this proverb is not a promise. Hindi po promise ito. Kung i-take mo ito na bilang promise, okay naman. Walang problema. Pero pag i-take mo ito na promise, baka sisihin mo ang Panginoon. Panginoon, sinabi mo ganito, bakit hindi naman ganito ang nangyari? This is more on a hope, mga kapatid. And this is more on a command. Ayan po. So, let us always remember na ang Proverbs na ito na ating binasa to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. This will give us hope. This is a Proverbs that gives hope. Na as we follow this, as we accept this as a command from the Lord, then let us remember ito. Babasahin ko na lang sa inyo para mas maayos ang ating pong ang ating pong takbo ng ating pong pinag-uusapan ngayon. First of all, we need to understand that Proverbs 22:6 is not a promise. It's a proverb of hope. But there are some passages or verses in Proverbs that has promise in it. Okay? Kung sinabing promise, sigurado yon. Pag gagawin natin yon, gagawin din ng Panginoon ang kanya pinangako. That this is more on probability or hope, mga kapatid, dito sa Proverbs 22:6. But there is a command. Again, ulitin ko po, mga kapatid at mga kakpe. This is not a promise, and we can see that it is more, as we can see, that it is more a command. Opo, ito ay isang command to train our child in the way they should go or he should go. There are no guarantees in raising children. Bakit pag-usapan pa natin ito? Wala na pang garantiya. Walang magic ito. Na just say the password of or the magic word like abra, kadabra, kada nueva era, or whatever, karasi, alupasi, salamagi. Hindi mo dadaan sa ganun. Hindi po ito A plus B equals C. Wala pong formula ito na kung paano mangyari ng isang bata lumago na lalaki siya, and we can expect what will happen to that person when they grow up. Pero may binigay sa atin ng Diyos. Every child, natandaan natin to, kahit gaano tayo kagaling magturo sa kanila, every child has an individual will. Ayan, kagaya natin. And with that will, they choose whether they obey us or not. Tama o mali? Because they have their own will. Hindi natin pwedeng kontrolin yung kanilang pag-iisip o yung kanilang kagustuhan. But we are here, we are there, you are with them to train them. Yun po, mga kapatid. Siguro sinasabi ng iba sa atin, kasi nung panahon na nag-asawa kami, nagsama kami, wala pa namang kalam-alam sa Bible. Pero, alam natin ang tama at mali. Tama. Ngayon, ang problema, minsan, yung ating mga ginagawa bilang mga magulang, tayo rin ang nagdadala sa ating mga anak sa kanilang tatahakin na kung saan mali. Pera de los pelos. Pero hindi po tayo perfect na parents. Na hindi po lahat ng ating pong sinasabi sa ating mga anak ay tama. Alam natin yan. Mga kakape, alam natin yan. Kaya, kailangan nating tanggapin that they have their own individual will. They have their own mind. They can think whatever they want to think of. Opo, ganyan po ang tao. Ganyan po ang individual. They walk with the guidance. They have their own will if they will walk with the guidance of the Word of God or not. Paano na pag wala tayong alam sa Bible bilang mga magulang? Pero alam natin yung mga prinsipyo, may mga prinsipyo ng buhay kung kailan alam natin na ito ay tama o mali.
Kaya parenting is very broad when it comes to our tasks and responsibilities. Mga kakape. Training our children is more on command or utos. Opo. And by that, we need to accept it as a responsibility. Yes. Yes, it is our responsibility. Tama po yun. Parenting is a big, wide, large, long, broad, challenging responsibility and yet a privilege. Dahil ang mga anak po natin ay mga regalo nang gagaling po sa Diyos. Salamat sa Panginoon, di ba? Nakikita nyo ang inyong mukha sa ibang nilalang, o di ba? Sa inyong mga anak, o di ba? Sa ibang nilalang, parang mga outside world na yun. Nakita natin ang ating itsura at kaugalian sa ating mga bunga. Na where ito regalo ng Diyos sa atin. Di ba? Napakasaya ang magiging magulang. Pero it is more challenging because there is a napakalaki na responsibilidad dito sa bawat isa sa atin, mga kakape at mga kapwa magulang na nakikinig ngayon. Ang sarap uminom ng kape ngayon. Okay. So, ito, mga kapatid. It is a privilege. Parenting is a privilege. A proverb is wise saying. Ito, Solomon's wisdom is that if we do all we can to raise our children in the Christian faith, the probability is that they will remain in the faith once they grow older. So, tandaan natin yung word na yon, probability. So, this can give us hope. As we do our task or responsibility as parents to train our children according to God's way, then there's a probability that when they grow old, they will always remember it. Because it is engrafted already in their minds and their heart and in their hearts. So napakahalaga yung engrafting of the Word of God in every individual. Kahit tayo, mga kakape, napakahalaga na ang mga salita ng Diyos ay ating pong maisabuhay. Dapat ito ay nananalaytay sa ating mga dugo. Ayan po, grabe yun. Yan. Kaya nga, ito ay napakalaki na responsibilidad ng isang mga magulang bilang maging tunay na magulang sa kanilang mga anak. Okay. So ngayon, Proverbs 22:6, ulitin ko po. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. The great object in parenting is to help our children choose the right way in life. Opo. Hindi na po natin kailangang turuan ang ating mga anak na gumawa ng masama. Because ayaw man natin o hindi, it is our nature. Opo. Isipin nyo. Pag gumawa ka ng masama sa ibang tao, hindi mo pinagpaplanuhan. Bihira lang yon. Kusang lumalabas yan sa ating pong natural na kaugalian. But when we do something good, we need to plan for it ahead. Oh. Mas madaling gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan. Nabanggit ko po yan. Bakit? Halimbawa, nasaktan mo yung tao, na-offend mo yung tao dahil sa paggawa mo ng hindi maganda sa kanya. Dahil gustuhan mong saktan yung tao. Minsan kasi mga sutil din tayo eh. Minsan mga pasaway din tayo minsan. Dahil naman natin na sinasadya na natin yung ginagawa natin na makapanakit ng iba. At hindi na natin pinagpaplanuhan yung pinag-isipan yun. Bihira lang na pag-isipan o pagplanuhan, paggawa ng masama. Katulad halimbawa na mga ginagawa ng mga leftists o mga komunista, whatever, okay? Erase that topic. Whatever. Pag gumawa ka ng masama sa ibang tao, bihira lang yung magpaplano ka. But it is already normal for us na lahat po, minsan, bigla nang lalabas
yung emosyon natin o whatever na nasa isip natin na gusto natin gawin sa tao dahil galit nga tayo sa kanila. Pero sa oras na maisip natin na nagkamali pala tayo at mali pa yung ginawa natin, ngayon, ano ang magandang gawin? Lumapit ka sa kanya at humingi ng tawad. Yun ang napakahirap gawin. Di ba? Yun ang napakahirap gawin. Kaya nga mas madali na gumawa ng masama kaysa gumawa ng kabutihan. Dahil pag gumawa ka ng kabutihan, kailangan mong pagplanuhan ito at kailangan mong lunukin ang iyong pride at lumapit sa kanya na may pagpapakumbaba. Sorry, mali ako. Patawarin mo ako. Kahit nasa kakayahan mo, tatanggapin mo. Yun ang mahirap gawin. Diba? Kaya, mga kapatid, bilang mga tao at bilang mga magulang, napakahalaga yung ating pong role dito sa pagtitrain ng ating mga anak. Okay? I'm not saying I'm a perfect parent. And again, I'm saying this. We are all students of the Word of God. Kailangan nating matuto. Opo. Ngayon, ito. The great objective in parenting is to help our children choose the right way of life. Because there is a way of the world and there is a way of God. Pag sinabi natin the way of the world, makamundong mga practices o makamundong mga gawain, yung mga kasanayan natin, diba, nakasanayang gawain dito sa mundo. More on, yung ating pong natuturo sa kanila when it comes to this world, the teachings from this world, ay yung mga prinsipyo ng mga ibang tao na hindi naman naayon sa prinsipyo sa na itunuturo ng banal na kasulatan. Minsan, in our secular world, napakaraming mga prinsipyo na ating pong natutunan, and sometimes it boasts our pride. Opo, yan po ang naibibigay ng way of the world. Bakit sa kanya naging successful naman siya kahit wala sa simbahan? Yung mga ganon. Kaya kung yun ang motivation ng bata, kung yun ang motivation natin, yung sabihin natin sa bata, tignan mo yun, na dahil sa kanyang talento, sa kanyang galing, naging successful ang kanyang buhay. O, di ba? Yun yun ang pinipid in mo sa utak ng bata at sabi niya, dapat maging ganun ako at gagalingan ko pa. Kung ma-fail siya sa mga bagay-bagay, malaking depression po ang darating sa kanya. Kaya napakahalaga mga kapatid na itama natin yung pagtuturo natin sa ating mga anak at ituro natin sa kanila yung God's way. Opo, yung mga Diyos na gawain. Mga gawain sa pamamagitan ng pananampalataya, because we cannot see ahead, though we have visions and plans and expectations in life, but we cannot really see what's going on out there. Opo, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan o sa future. That's why, habang tayo nabubuhay sa lupa, kailangan natin ituro sa mga anak natin yung God's way, yung may pananampalataya. Sa parang paraan, pag-usapan natin yan mamaya ay habang pinagpapatuloy natin, madadaanan natin yan. Our job as parents is to help our children choose the right way, which is God's way, or the way of God. Ito, ano nga ba ang meron sa way of the world? Dito sa tinuturo ng mundo. Minsan kasi ganito. There's a Proverbs that says, in Proverbs 14:12, itong sinasabi, there is a way which seemeth right unto a man, but at the end thereof are the ways of death. Opo, may mga bagay-bagay na ang alam natin ay maganda at madali at tama. At mas madali tayong yayaman, mas madali tayong maging successful. Minsan, hindi natin matatanggal sa kaugalian ng mga Pilipino o ng mga tao na kailangan mong magpasipsip para ikaw ay maiangat o ma-promote. O, di ba? Kailangan mong magpa-epal, parang ganon. Para pansinin ka ng mga tao. At para bigyan ka ng mas magandang break sa buhay mo. Parang ganon.
Pero may mga bagay-bagay, mga kapatid, na pinapasok natin na in which ito yung nagiging kaugalian ng mga tao ngayon. Na alam nila ito ay pinakamadaling paraan para makamit nila ang tagumpay sa buhay o kanilang mga inasam-asam na goal o mga pangarap sa buhay. Yung magkaroon ng malaking sweldo, magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng malaking sasakyan, malaki. Lahat gusto nila. Gusto natin, I should say. Pero, maraming mga bagay-bagay na ginagawa natin sa mundong ito na sa dulo nito ay masasabi nating sayang. Sayang. Sana noon alam ko na. Dapat nalaman ko na to noon pa. O ganun, di ba? Dapat hindi no itong tinahak ko noon. Dapat hindi ganito ang buhay ko ngayon. Kahit na meron akong malaking kotse, malaking bahay, may kondo, ano pa man yung aking mga naabot o mga nakuha na dahil sa ginawa ko, may mali pala ako dito. Napang iwanan ko ang aking pananampalataya sa Diyos. At lahat ng ito according to the book of Ecclesiastes. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa walang kabuluhan. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. O diba? Ngayon, papatuloy natin yung ating pinag-aaralan. The way of God, according to the way of wisdom, Proverbs 4:11, I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in the right path. Apo. Ngayon, but how can we do that? How can we raise a child according to God's way? According to God's way, minsan sabi natin to, kaya na sinabi ng Biblia, Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. In the way. Pwede natin sabihin in God's way. Para sabihin natin nga ito, train up a child in God's way. Yun po. That when he is old, he will not depart from it. May kasabihan. May kasabihan. The way we can, the way can mean God's way, and it can also mean the child way. Child's way. Ano yung sabihin ng child's way? Kasi ang bata, tama. Hindi tayo pwedeng mag-expect doon sa bata na ang kanyang kaisipan ay katulad ng pag-iisip natin. Hindi natin pwedeng ilagay ang ating kaisipan sa isipan ng isang bata dahil sila nga po ang mga bata. Meron tayong mga kasabihan na train up a child according to the child's way. Ito po, may kasabihang batakin o i-guide ang kawayan. Batakin ang kawayan habang bata pa. In other words, batakin o i-guide ang kawayan habang malambot pa. Dito sa aming probinsya, nung kalakasan pa ng mga tinatawag na pag-aararo ng mga kalabaw at baka at pagsasakay sa kariton sa mga puno ng mga kawayan, kasi ang kawayan matibay yan pag tumanda na, flexible yan, matibay ang kawayan. Merong mga matatanda na gumagawa ng isang parang hulmahan na kung saan yun ang susundin ng kawayan o yung labong o rabong natin. Ilalagay nila yon, tapos yung kawayan, yung tawag dito, sprout ba? Basta yun na yun, yung shoot, yung bamboo shoot. Ayan. Meron silang ilalagay na hulmahan na kahoy na para magkorteng yung sa Ilocano singkaw, yung nilagay dito sa leeg ng kalabaw o baka o kabayo para maganda po yung pagkaayos ng paghatak niya o paghila niya sa kawayan o sa araro. Yung singkaw, yung pagano na kahoy na lalagay dito. Hindi ko alam yung sa Tagalog eh. Anyway,
Anyway, yun, habang malambot pa yung kawayan, naglalagay nila yon. Tapos susundan yun ng kawayan. Tapos, pag lumaki na yung kawayan at lumigas na, pag tinanggal mo yung hulmahan, makita mo, nandun na yung gusto mo na design, na batak ng kawayan. Kaya nga, may kasabihang, batakin o gaya ng kawayan habang malambot pa. Kasi pag matanda na, matigas na, hindi na pwedeng i-bend. Let us train the children according to their bent in life. Parang kanon, mga kapatid. May isa pa, habang bata pa, baliin na ang sungay nila. O di ba mga ganun narinig tayo? Habang bata pa yan, baliin mo na yung sungay niyan para hindi ano yan. O, parang ganon. Pero may mga negative consequences din ito o maraming mga positive consequences. But these are just example for us na masasabi natin na totoo ang banal na kasulatan na kailangan nating ituro o turuan ang mga bata habang sila ay bata pa. At nang sa ganoon, paglaki nila o pagtanda nila, hindi nila ito maipapag-iwanan at hindi nila ito basta-basta tatalikuran ang salita ng Diyos. Kailangan natin yun. Train up a child in the way he should go. Tandaan natin, dalawa lamang ang pinapipilian natin. Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama. Hindi na natin kailangan pang turuan ng bata para gumawa ng masama. It is already in our nature. Kasi nga, tayo ay galing sa ating amang si Adan. Na kung saan, dahil sa kanyang ginawa, lahat tayo ay nadamay. Ayan na nga po, mga kakape. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Napaka-sensitibo ang pag-usapan natin, kaya makinig kayo mabuti. Let's study more points about it. How can we do this effectively? Number 1, by making it real and practical. Pag tinuruan natin sila, hindi naman yung verbal lang. Gawin mo to itong dapat mong gawin. Ito sinasabi ng Biblia, dapat gawin mo to. Hindi ganun dapat. Turuan natin sila ng practical. Deuteronomy chapter 6 verse 7. Ito sinasabi. And thou shalt teach them diligently unto thy children. What? Ano yun? Yung statutes ng Panginoon, yung commands ng Panginoon, yung law ng Panginoon, yung batas ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Ito sinasabi niya. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house. Pag kayo magkakasama sa bahay, turuan mo sila. Habang magkakatabi, ang problema ngayon, panahon natin, panahon ng mga gadgets. Opo. Nawawala na yung tinatawag na family bonding dahil sa mga gadgets. Nakakalungkot po, mga kape. Deuteronomy chapter 6 verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way. Habang naglalakad kayo, magkakasama, nagtuturo ko, tinuturuan mo sila. And when thou liest down, bago kayo matulog, pag-usapan. And when thou rises up, kahit pagising, pag-usapan. Ang salita ng Diyos, turuan natin sila. Ganun ang training na gusto ng Panginoon sa ating mga magulang, na sasabihin natin at ituturo natin sa ating mga anak. Grabing responsibilidad, di ba? Dahil ang pakay ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa isang pamilya ay tayo ay lumago sa pananampalataya, and we are building a godly family. Na sa ganoon, tayo po ay maging kaaya-aya at maging magandang halimbawa sa komunidad. At kung ang lahat ng tao sa komunidad, pamilya sa komunidad, ay lahat God-fearing at lahat ay maka-Diyos, what do you expect what will happen to our nation? O di ba? Mga kape, napakahalaga na habang bata pa ang ating mga anak, turuan na natin sila. Don't you know that there is a big mistake of parents when it comes to asking their
their children to do something. Ganito, kung ginagawa nyo ito, stop nyo na. Parang awa nyo na. Ito yun. Isa, yung pinagsasabihan mo yung anak mo na wag uminom ng alak o wag manigarilyo. At sinasabi mo, wag mong tularan, matanda na ako. What do you expect? What do you expect? Ano ang isipin ng bata? Lahat ng maling ginagawa ng matanda sa harapan ng bata, pag ito'y kanya nakikita, ito ay tama. Isa pa, ito. Bakit napakalaki ang korupsyon sa ating bansa? We are training our children to be corrupt someday. Paano? Ganito. Nautusan mo ba ang anak mo na pumunta, bumili doon sa tindahan na walang bayad? Ganito nangyayari minsan. Anak, ingka gumatangin tibetsin nga 5 pesos. Tanto supli na nga 5 kukam ton. Pagkatang putut, sigarilyon. O, diba? May isa pa eh. Anak, ingka maggumatang iti pagrekado nga Nor Cubes. O, Nor Cubes dyan, o. Especially mention. Ikaw magawa ng dimension. Ikaw magawa ng Nor Cubes. Barok. Dati na 20. 7 sa lang din Nor Cubes. Kwanto ta suklinan. Kasla lang te hantay nga ibaon dito anak tayon no awan kitang danda. Sa mga hindi nakaintindi, parang hindi na natin nautusan yung mga anak natin pag wala silang bayad. Ano ba sila? Employee natin, worker natin sa bahay, na every utos, every kilos, may bayad. Mga anak natin po sila. Huwag po natin sila expose sa korupsyon. Paglaki niyan, ayaw nang gumalaw niyan pag walang kapalit. Opo. Kaya kung ganyan ang practice nyo, tigilan nyo na. Parang awa nyo na. Mga kakape. You are not training them to be responsible citizen of our community. Tinitrain natin sila na maging corrupt. Pag ganun, mga kakape. Take this as a friend dito. Tanggapin nyo ang katuroang ito, kasabang ito bilang nanggagaling sa iyong kaibigan na nagmamahal at concerned sa iyo. But we are more concerned about the Word of God, the biblical way, na tayo ay maging makadiyos. Ang dami pa natin pag-usapan. Ang dami pa natin dapat pag-usapan tungkol sa parenting. Pero ang oras natin ay 6:24. Kailangan natin tapusin ito, mga kape. So, let us remember this. Kailangang maging practical tayo pagdating sa pagtuturo, hindi lang po verbal. Pag sinabi natin sa kanila, dapat ipakita natin by modeling it before them. Let us be a role model. Opo, let us be a role model to our children, to our kids. Amen? Kailangan natin yan. Discipline. And I can say this, to disciple, to discipline, and to disciple our children. When we say discipline, we will correct them, and we will talk about this tomorrow. Dahil bitin po ang ating pong oras. And if we say disciple, we need to be a role model. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Ito na, mga kapatid. According to Paul, there are 2 basic steps to discipling a child in the things of the Lord. Number 1, instruction, and number 2, correction.
Ito po ang ating pag-uusapan bukas. But I will give you a clue. Pamamalo, chastening, spanking. Okay, DSWD, humanda na kayo. Aha, biblical mo pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kahit nga yung pulis ayaw nila ito. Pero, parents po tayo. Kailangan po natin maging biblical. Dahil kung ginawa natin ito ng tama, at alam natin na ang Diyos ang ating kakampi, why not? Wag lang natin silang abusuhin. Magkaiba yung correction sa punishment. Yun po, mga kapatid. I will give you the last verse for this morning. Ephesians chapter 4 verse 6. Ito sinasabi. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yun po, mga kapatid. Yun po. Pagbibigay sa kanila ng tamang hakbang o idea kung paano gawin ang lahat ng tama. Ituro ang hindi pa nila alam. Huwag tayong mag-expect ng napakalaki sa kanila. Mabibigo lang tayo. Be a good pattern to our children in many ways. We as parents need to be a good pattern, a good example, a role model to our parents. Tandaan po natin yan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At kung ikaw ay magulang ngayon, na nakita mo dito sa ating napakasimpleng pag-uusap na meron kang pagkukulang at pagkakamali, maaari sabihin natin huli ng lahat, nakalayo ng anak ko, hindi ko na siya maturuan, hindi na siya nakikinig sa akin. Pero ngayon, meron po tayong pwedeng lapitan para maayos ang lahat. Yan po ang Panginoong Diyos. Handa siyang tumulong sa atin. Kung handa tayong magpagamit sa Kanya bilang mga magulang, mga responsableng mga magulang. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat. Tayo ay manalangin. Dakilan namin Diyos, maraming salamat po sa oras na to. We pray for the protection of everyone. Hindi lang po sa pandemyang ito, pero sa bagyong Ulysses. Ganoon din po sa ibang bansa, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin. Please protect them, Lord. Protect us all. And we are begging you, Lord, to please heal our land. Na mawala na at mapuksan na at matapos na ang pandemyang ito na napapahirap sa bawat isa. Pero, Panginoon, we are praying that in everything, na lahat po nangyayari sa amin sa mundong ito, that we need to realize that you are there and you want us to come to you, to be nearer to you. Maraming salamat po that your will be done. Please protect us all. Thank you very much, Lord. Thank you very much for the blessings and for the teachings. Help us, and by tomorrow we will continue this as you will. Maraming salamat po, Panginoon. Bless each every one of us. Help us, protect us. At ganoon din po, Panginoon, sa mga nakaramdam kayo ng hagupit ng Ulysses na ito. We pray for their protection, Panginoon. Lalo na po din sa Marikina, sa Pasig, sa Manila. At sa lahat po ng madadaanan ng bagyong ito. Maraming salamat po. Please protect our friends there abroad. At lahat po sila nakikinig ngayon. At mga nanonood. Maraming salamat po sa blessing from your word. We thank you very much, Lord, itong dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, mga kape. Maraming salamat, Michelle Aranada. Yes, we are praying for you, Michelle. God bless you. Thank you very much. Mark Anthony Palting Jr. Thank you very much. Flodalisa Asuncion. Flodalisa Alonso Salvador. Good morning, everyone. Please pray for us here in Marikina, Pastor Rafi. At mga kape, binabaha ang mga nasa mababang lugar, lalo na sa mga tabi ng ilog, lalo na sa sabi nilang Marikina, may tawag dun yung mga mababang lugar. Talagang bababahain po sa Marikina. Pag-pray po natin sila. Maraming salamat. Manang Flor Dalisa Alonso Salvador. Meron pong yan po, mga kapatid. Meron pong YouTube channel ng kanyang apo. I-support niyo po. Tanungin niyo siya.
Mark Angelo Gaviran, good morning Mark Angelo, maraming salamat, God bless you. Sonny Boy Dalere, Sonny Boy Bagay Dalere, thank you very much, good morning. Thank you very much, maraming salamat. Romaldo Rivera Tibar, maraming salamat, good morning Cons, God bless everyone. Thank you very much Romaldo, and of course kay Jinky. Michaela Ragadi, maraming salamat Sister Michaela, God bless you. Raquel Bumanglag, Manong Joseph Bumanglag, good morning po. Bishal Ranadin sa Pinili, thank you very much. Reynaldo Pascual, good morning everyone and happy birthday. Press Flodrisa, yes, happy birthday. I'm sorry, nakita ko kagabi ito. Kaya lang, hindi ako nakapag-greet sa inyo kaagad. Kasi dito sa ating pong desktop, sa ating pong linya, out po ngayon, wala po akong internet, data, mobile data po ginagamit ko. Pasensya na. Sa lahat ng mga birthday, thank you very much sa Press Reynaldo Pascual dyan po sa La Paz. Thank you very much for reminding us that today is the birthday of Flordelisa, Cas Flordelisa Association Press. Happy birthday. Thank you very much. Pedrito Garcia, Pastor, maraming salamat. Good morning. Thank you for the message. Thank you very much, Pastor Garcia Cabes. Maraming salamat po. God bless you. Pagpatuloy natin ito bukas, marami pa tayong matutunan bukas pagdating po sa parenting. Malaki po ang saklaw ng parenting, mga kapatid at mga kape. Ayan po ating pag-usapan bukas. Baka madagdagan pa ng mga araw kasi napaka-sensitibo po itong pag-usapan natin. Maraming salamat po, Manang Linda, Manang Lukring. Thank you very much. Pastor Pedrito Garcia. Pastor Peter Garcia. Maraming salamat po. Ma'am Juan Rinon, thank you very much. Sherilyn Gumban, maraming salamat Sherilyn. God bless you. Ederlyn Alonso, maraming salamat po. Edna Borse Padre, maraming salamat Ma'am Edna. Marilyn Ubayre Total, maraming salamat po. Mildred Alonso Ramos, Ma'am, thank you very much. Of course, kay Engineer Ruli, maraming salamat. Jenny Regasa, Manang Dora, thank you very much. God bless you. Happy birthday sa lahat ng mga birthday ngayon. Happy birthday. Okay, blackout sa NCR. Ayan, Telma. Ayan po, blackout sa NCR ngayon. Okay, Telma Harapalcon at nila, maraming salamat. Thank you very much. Please say hi, hello to Christine. God bless you. Manang Bercy Ragasa, Manang Johnson, Neil, Naslin, Latuayo, Auntie Ason, Uncle John, maraming salamat lahat kayo. God bless you po. Ay bilang yung mga mahal sa buhay sa abroad. Nena Amayin, maraming salamat po. Kami Claire Almonte Sansa, dyan sa Marikina tuloy, Malaysia. Nimbaga, bigat tayo amin mga kape. Thank you very much. Kakape, Camille. Okay, praying for Manang Irene Laboratorio. Yes. Yeah. Let us please pray. Please pray for Manang Irene Laborate. Ang naging yaya po ni Lisel Puentes. Anak ni Amalia Puentes na asawa ni Albert Martinez. Ayan po. Siya ang nag-alaga sa nila. Kahit sa mga anak nila. 75 years old na, mag 76 years old na, si ate, pinsan po namin yan, si ate Irene Laborte. Yan, saan niya po galing yung mga gamit namin, ibang gamit namin dito sa bahay? Opo, yung CR ko nga ay galing kay Albert Martinez totoo po yun. Opo, mga napaglumaan nila, ginagamit namin. Anyway, thank you very much for blessing po yun. Maraming salamat Manang Irene Laborte, God bless you po. Yes, protect kids and everyone of us from this pandemic and the typhoon. Maraming salamat Manang Jenny, Dora, Sharolyn Gumayagay, Asuncion, maraming salamat Sharolyn, God bless you. So, Doris Asuncion, happy birthday sa iyo. Good morning there once again, Kas Pastor. Thank you very much. Happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon sa ating pagtutog ng birthday song para sa inyo lahat to. Pasensya na po ha. Hindi ko mabasa kung sino kayo kasi wala po akong internet ngayon sa desktop. Hindi ko makikita ngayon kasi nagla-live po tayo. Okay, maraming salamat po. Ayan, Imelda Marcos Baguyo, ma'am, thank you very much. Edeline Garma Alonso, good morning. Welcome back. Maraming salamat, Bes. Okay, Imelda Marcos Baguyo, maraming salamat po. Alexander Tomas, Alex Del sa Hawaii, maraming salamat. Susan Guarino sa Butong, maraming salamat. Opo, let us pray po sa ating pong bansa at sa lahat po kung nasaan man tayo ngayon. David Asuncion Maningas, thank you very much. Marilyn Ancheta, Stredon, maraming salamat po. Maraming salamat po ma'am. Karen Villalos, Pastor Angeles Press, maraming salamat. Princess Lagua Marcos dyan sa Hawaii, maraming salamat. Philomena PJ, okay, Princess Lagua, maraming salamat. Tapos Binda Solution Gonzales, maraming salamat. Manang Binda, ayan, Nilo Luis, maraming salamat po. Maling Castillo, Ipag, maraming salamat.
Ismael, Manong Mael, and Manong Norma, thank you very much. God bless you. Jepong Jeff Alonso Cas, maraming salamat. Sir Sampayan, nasa Canada. Uncle Arnel Valeriano, at sa lahat, Ate Antelena, maraming salamat. Irene Gumanglag Manguma, maraming salamat. Sir Sampayan, Telma, okay, maraming salamat. Ayan po, ayan. So, patutugin po natin ang birthday song na ito para sa mga birthday celebrant ngayon. Happy birthday, Press! Brother Rafi, sorry, ngayong araw daw talaga ang operasyon ni Ma'am Geraldine Manuel. Okay, yes, continue to pray for Ma'am Geraldine Manuel for her operation sa kanyang pong brain tumor. Yes, maraming salamat po. Happy birthday. Happy birthday. Andres de los Santos Tina, thank you very much. Maligayang party. Ayan. Maligayang party. Mark Anthony Balti. Maligayang party sa'yo. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Birthday mo, ikaw ay maligaya. Katulad ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy birthday. Ayan, meron ng internet. Meron na. Happy birthday to Novi J. Morales, Donald Cudal, Arlene Barit, Linlin Cristobal, Bonella DG. Happy birthday, Crystal Ventura Pascual, Mark Norin Dalumay, Moseo Sarusar, Moises Sarusar, Gelo, ang Alonso. Happy birthday, Faith Solvico, Alan Humphrey, Pedro, Sir Alan, Kapitan Alan, Humphrey, Pedro, happy birthday. Rick Paul Mabugay, happy birthday. Chin Batang Rakuya, Ma'am Rakuya, thank you very much, happy birthday. Aileen Rio, happy birthday. Kay Konsehal RJC Pariñas II, happy birthday po. Marnilin Bumanglag, happy birthday. Rancel Baiste, yan, maraming salamat. Cordelisa Asuncion, happy birthday. And Norma Fuerte, ayan, nakaabot tayo. Maraming salamat. Salamat internet. Salamat po, Panginoon. Ayan, happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. God bless us all. Mulit-muli mga kapatid at mga kape, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi. Yan, nandyan si Kuya Rodel. And of course, kay Doktora. Maraming salamat, Doktora. God bless you po. Ayan, ingat po kayo palagi. Ingat tayo palagi. Manong Rodel, thank you very much. Okay, muli-muli ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng. Laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, let us put God first. God first. Tandaan po natin yan. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, lalo-lalo na ngayon. Pray for our family, for our community, for our country, and let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas and I love you.